Cloud, KitKat, bumangon na kayo. May pasok pa tayo. Paggising ni Goya sa kanyang mga kapatid. Naamoy na ni Goya ang ginisang bawang na nagpagising sa kanya. Bumangon na siya at naglinis ng banig nilang magkakapatid. Nay! Tawag ni Goya habang kinukusot ang mga mata. Naamoy ko po yung sinangag. Gising ka na pala anak. Sige na't magsikilos na kayo ng mga kapatid mo. Malapit na itong maluto. Maraming bahaw kagabi, kaya sinangag ko na para sa inyo. Sagot ni Aling Mercy mula sa maliit na kusinang nasa 3 hakbang lang mula sa kanilang tulugan. Umupo si Goya pagkatapos itinabi ang mga kumot at unan. Iisa lang ang silid nila, kusina, kwarto, kainan at sala sa iisang espasyo. Umingit ang sahig sa pagtayo niya, saka sinuot ang magkaparehas na tsinelas na magkaibang kulay. Mabigat sa hangin ang amoy ng bawang at toyo na humahalo sa amoy ng pinainit na kanin. Nakatayo ang ina niya sa tabi ng kalan, suot ang kupas na pink na duster at ang buhok ay nakapusod sa batok. Marahang hinahalo ni Aling Mercy ang natirang kanin sa lumang kawali. Walang ulam, walang itlog pero nagugutom pa rin si Goya sa bango pa lang. Nay, tulungan ko na po kayo mag-ayos ng mesa. Alok ni Goya. Salamat anak. Nandyan na yung mga plato. Ako na ang naghugas. Kinuha ni Goya ang 3 pinggan sa plastik na lalagyan. Dumating si Cloud, nakayuko sa antok, humihikab at magulo ang buhok. May pagkain na ate? Tanong nito habang hinahaplos ang tiyan. Meron na, ngiti ni Goya. Pero hintayin muna natin si KitKat ha. Tumango si Cloud at umupo ng naka-Indian seat sa tabi ng mesa. Isinali ni Aling Mercy ang kanin sa mga pinggan. Hiniwa-hiwalay nito ang mga yon gamit ang kutsara para magmukhang mas marami. O siya, kainan na, sabi ni Aling Mercy sabay ngiti. Akin na si KitKat, ako nang magpapakain. Pasensya na, walang ulam, wala pa kasing pangbili. Pero, huwag kayong mag-alala. Umupo si Goya at kumain ng isang subo. Simple lang ang lasa pero masarap naman. Nalutong bawang, mainit pang pagkain kaya hindi na siya nagreklamo pa. Wow, ang sarap po nito, Nay, sabi ni Cloud habang puno ang bibig. Parang hindi yung tinda sa kanto. Wala nga lang pong laman pero okay na rin po. Meron pa po ba? Wala na anak. Yan na lang. Mamaya kapag nakauwi na kayo, dadamihan ko ang luto. Mahinang sabi ni Aling Mercy. Pasensya na at palaging kulang ang pagkain para sa inyo. Ang papayat nyo na. Nagtitipid kasi ako sa mas maraming bayarin. Alam yun ni Goya. Sa murang edad, alam niyang gipit sila. Hindi niya nga lang alam kung bakit. Basta ang alam niya lang, 1 buwan ang hindi umuuwi ang kanilang ama na nag-aabot dati ng budget sa kanila. Mas masarap pa nga po ito, dagdag ni Goya. Salamat po, Nay. Ngumiti si Aling Mercy mula sa lababo habang pinupunasan ang kamay sa lumang tuwalya. Nakatalikod ito sa kanila, hawak ang maliit na platito na may ilang butil ng kanin, na para bang sapat na yon sa pwede nitong kainin. Napatingin si Goya habang umunguya. Nay, sabi niya pagkatapos ng ilang saglit, nasaan po yung pinggan nyo? Hindi agad lumingon ang nanay nila. Kumain na ako kanina habang nagluluto. Busog na ako anak, kaya tikim-tikim na lang. Kumunot ang noo ni Goya. Pero hindi ko po nakitang kumain kayo. Kaunti lang po yan. Sa wakas, humarap si Aling Mercy. Iniangat ang kamay na tila ipinagwawalang bahala ang tanong. Hindi mo lang napansin. Sige na, ubusin nyo na. Baka lumamig ang pagkain nyo. Hindi na sumagot si Goya. Pero may bumigat sa dibdib niya. Palagi na lang sinasabi ng ina na kumain na sila. Pero parang hindi niya talaga nakikitang kumakain ito. Hindi palaging sumasabay sa kanila si Aling Mercy. Muling tumawa si KitKat habang pinupukpok ang kutsara. Napangiti si Goya at kumuha ng kaunting kanin para sa kapatid. Oh, nga na, ang galing naman ni KitKat, saad ni Goya. Tahimik na ibinawas ni Goya ang kaunting kanin mula sa sarili niyang pinggan at nilagay sa platito ng ina habang nakatalikod ito. Nay, tikman niyo pa po yung luto niyo. Masarap talaga. Umiling si Aling Mercy. Hindi na anak, sa inyo yan.
Kayong tatlo dapat ang kumakain. Papasok na kayo sa school ni Cloud. Matapos kumain, tumulong si Goya maghugas ng pinggan habang si Aling Mercy ay nagpalit ng damit ni KitKat. Kumakalabog ang gripo habang pinupuno ang batya. Napansin ni Goya ang tsinelas ng ina na mas manipis na. Pati ang bestida, may butas na sa laylayan. Maya-maya'y naghanda na siya sa pagpasok. Bihis na rin si Cloud. Inabot na sa kanya ng ina ang isang plastic na may lamang Tupperware ng ice cream. Ganon din ang kay Cloud. Maghapon kasi sila sa school kaya kailangan talagang magbaon. "Baon ninyo," sabi ni Aling Mercy. "Hotdog ang ulam nyo dyan. Isang footlong na hinati ko lang para sa inyong dalawa. May tubig na rin dyan." Tiningnan ito ni Goya. "Nay, kayo po. Anong kakainin nyo po mamaya?" "Wala naman akong pupuntahan. Mamaya na lang ako kakain. Mga hapunan. Tumanggap lang ako ng mga labada kaya dito lang ako kasama si KitKat." Hinalikan si Goya sa noo ng kanyang ina. "Bye po, Nay." Paglabas nila ni Cloud, paakyat ng araw at nagsisimula ng magising ang paligid. May dumadaang tricycle, may nagkukwentuhang kapitbahay, at may radyo sa di kalayuan na tumutugtog ng mga old love song. Dahan-dahan siyang naglakad papuntang eskwela. Habang nasa likod ang lumang bag, isang araw na naman ang gugugulin nila sa loob ng paaralan. "Sobrang ganda sa Tagaytay. Ang lamig," ani Trina habang masayang nagkukwento. "Ang saya nga sa Sky Ranch. Sumakay ako sa Ferris wheel kasama yung mga pinsan ko." Dagdag ni Mika habang kumakain ng hotdog sandwich galing sa kantin. Kami naman, sa Baguio, nag-horseback riding kami. May ukay-ukay din." Kwento ni Bea, humihigop ng orange juice mula sa plastic na baso. Ngumiti si Goya ng magalang at umupo ng bahagyang nakahiwalay sa kanila. Mahigpit niyang hawak ang kutsara, pilit na hindi magmukhang masyadong interesado. Pero hindi niya mapigilang makinig. "Ang ganda naman ng bakasyon nila." Mahinang bulong ni Goya. "Ang swerte nila, lahat sila nakapunta na sa iba't ibang lugar." Ikaw Goya?" tanong ni Trina at biglang lumingon sa kanya. "Saan kayo nagbakasyon?" Saglit siyang tumigil. "Sa bahay lang kami. Tumulong lang ako kay nanay maglaba, minsan naglilinis. Pero masaya rin naman sa amin kasi walang pasok." "Ha?" gulat na tanong ni Mika. "Wala kayong pinuntahan kahit mall?" Umiling siya. Hindi masyado. Wala kaming extra na pera pang gala eh. Ano namang gagawin namin sa mall?" Tahimik ang grupo ng ilang sandali bago biglang binago ang usapan. Kayo ba nakapunta na sa McDo? Kasi kami nung birthday ko, doon kami kumain. Ang daming chicken at spaghetti. Ang sarap ng gravy doon." Mabilis na dagdag ni Bea. "Yung iba nga, extra pa pag humihingi." "Masarap din ang fries doon." Tawa ni Trina. "Si kuya nga, ayaw umuwi kasi naglaro pa siya sa play place." Bahagyang bumukang bibig ni Goya. Hindi sa gutom, kundi sa alaala. Mahigit 2 taon na mula nang huli siyang makapasok sa fast food restaurant. Halos hindi niya na maalala ang lasa ng matamis na spaghetti, malutong na balat ng manok. Bihira lang. Bihira para sa pamilya nila. Pero parang normal na araw lang para sa pamilya ng mga kaklase niya. "Masarap nga talaga ron." Mahinang sambit ni Goya habang pinipiraso ang tinapay. "Pero matagal na akong hindi nakakakain doon. Minsan lang kapag may extra si nanay." Walang sumagot, napatingin si Mika, alanganin at inalok siya ng fries. Umiling si Goya ng marahan. "Ayos lang. Salamat." Nang hapong yon, umuwi na silang dalawa ni Cloud. Habang naglalakad, puno ang isip niya ng mga kwento ng mga kaklase niya. Sa mga rides, mga spaghetti, at mga mall na may aircon. Pinilit niyang i-imagine kung anong pakiramdam ng birthday party sa fast food. Paano kaya ang may bakasyon kung saan malamig ang hangin, malawak na dagat at may nagsiserve ng pagkain. Pero ang totoo niyang mundo ay isang makitid na eskinita, ang kalansing ng mga kaserola at tawa ng ina mula sa bukas na bintana. "Goya! Cloud! Nandyan na pala kayong mga anak!" Tawag ni Aling Mercy mula sa maliit na kusina habang nagluluto ng maagang hapunan. Si KitKat naman ay nasa batyang may tubig, naglalaro. "Po,
Sagot ni Goya, inalis ang sapatos at inilapag ang bag sa bangkong kawayan. Lumapit siya sa kusina at pinanood ang inang nagigisa ng sardinas at sayote. "Kumusta ang araw nyo?" tanong ni Aling Mercy. "Okay naman po, Nay." Ngiti niya habang kinukuha ang tuwalya para tumulong. "Kwento ko po yung mga sinabi ng mga kaklase ko." Bahagyang lumingon si Aling Mercy. May kislap ng interes sa mapupungay na mga mata. "Oh siya, kwento ka na habang ginigisa ko to. Palagi ka naman ganyan, may kwento kapag umuuwi." "Si Trina po galing Tagaytay. Ang lamig daw po doon, may rides din daw po. Tapos si Mika nakapunta ng Baguio, may kabayo raw. May picture pa sila na naka-jacket. Pinakita po nila sa akin." Nakangiti niyang kwento. "Wow!" ani Aling Mercy. Pawis ang noo pero nakangiti. "Ang gaganda naman ng mga napuntahan nila." "Opo, tapos yung iba po, nag-birthday sa McDo. May mascot daw, may spaghetti chicken at saka games. Halos lahat po, naranasan na nila, Nay." Tumigil si Aling Mercy saglit habang hawak ang sandok. Tahimik ito noong una, saka muling hinalo ang niluluto. "Namiss mo bang kumain doon?" Kaunti lang po," sagot agad ni Goya. "Pero mas masarap pa rin po ang mga luto nyo." Napatawa ng mahina si Aling Mercy. "Nako, bolera ka talaga." Tumawa si Goya at itinuloy ang pag-aayos ng mesa. "Sabi ko rin po, kahit wala kaming bakasyon, masaya ako kasi kasama ko po kayo. Masaya po ako kapag walang pasok at kahit nandito lang po sa bahay, kasi nandito naman po kayo." Tumigil ulit si Aling Mercy pero ngayon, lumapit ito at hinalikan siya sa tuktok ng ulo. "Alam mo, Goya," sabi ni Aling Mercy, may bigat ang boses pero puno ng pagmamahal. "Minsan, akala ko, kulang tayo. Pero kapag naririnig ko ang mga kwento mo, pakiramdam ko, buo tayo. Hindi dahil marami tayo, kundi dahil marunong tayong makontento." Yumakap si Goya sa ina. "Kasi po, kayo ang nagturo sa amin noon. Hindi po namin magagawang magreklamo kasi sapat naman po palagi ang binibigay mo sa amin, Nay." At nang gabing yon, habang nagsusulat si Goya sa kanyang notebook bago matulog, hindi niya isinulat kung gaano sila kakaunti sa buhay. Isinulat niya kung paano laging may puwang ang nanay niya para sa kanyang mga kwento, kahit na minsan wala nang puwang ng pagkain para sa ika-4 na pinggan sa mesa na para rito. Nang sumapit ang ika-12 taong kaarawan ni Goya, hindi siya umaasang may espesyal na mangyayari. Karaniwan, normal na araw lang at babatiin siya ng happy birthday. Pero minsan, may mga pagkakataong naiinggit pa rin siya sa ibang bata na sineselebrate ang mga birthday na hindi katulad ng karaniwang araw ng mga ito. "Happy birthday, Ate Goya!" bati ni Cloud sa kanya. Napangiti naman siya. "Salamat, Cloud." Pero may kakaiba sa umagang yon. Magagaan ang mga kilos ni Aling Mercy. Mas maayos ang pagkakatali ng buhok nito at malinis ang blouse na suot. Napapahimig pa habang nagkahalo sa kalan. "Nay!" tawag ni Goya habang bumabangon at kinukusot ang mga mata. "Ano pong niluluto nyo?" "Sopas lang to, anak. Ininit ko. Nagbigay ang kapitbahay natin." Mabilis na sagot ni Aling Mercy. Napakunot noo si Goya pero hindi na siya nagtanong pa. Tumulong siya sa pagpapaligo kay KitKat, nagsuklay ng buhok ni Cloud at nagwalis pa ng sahig kahit walang utos. Siguro, dahil birthday niya, mas magaan ang loob niya kahit wala namang selebrasyon. Pagsapit ng tanghali, mainit at maalinsangan na ang hangin sa labas. Nakaupo si Goya sa tabi ng bintana, kalong si KitKat habang naglalaro naman ng mga kahoy si Cloud sa labas. "Ate, nandiyan na si Nanay. May dala. Wow!" bulalas ni Cloud. Pumasok ang kanyang ina, may bitbit na maliit na brown paper bag na may print ng McDo. "Nanay!" Dahan-dahang tumayo si Goya at ibinaba ang kapatid niyang si KitKat. "Ano po yan?" Ngumiti si Aling Mercy, kunwaring kalmado pero bakas ang kislap ng tuwa sa mata. "Wala lang, may kaunting sorpresa si Nanay sa'yo, sa inyo." Dahan-dahan itong inilapag ang paper bag sa lamesa.
Happy birthday, anak. Pasensya na. Ito ang handa mo. Ito lang ang kinaya ko. Parang huminto ang paghinga ni Goya. Nay, galing po yun sa McDo. Chicken at spaghetti, sabi ng kanyang ina habang inilalabas ang dalawang maliit na plastic na lalagyan. Tig-isa kayo. Paborito nyo to, hindi ba? Subuan nyo na lang si KitKat. Hindi naman kasi din siya makakaubos ng isa. Napatalon si Cloud. Totoo po? May McDo tayo? Wow! Pumalakpak si KitKat kahit hindi pa niya alam kung ano ang nangyayari. Pero alam ni Goya na gusto rin ito ang chicken at spaghetti. Malakas din kasi itong kumain. Tumayo si Goya at yumakap ng mahigpit sa kanyang ina. Salamat po, Nay. Salamat po. Hinaplos siya ni Aling Mercy sa likod. Deserve mo, anak. Birthday mo ngayon. Nagsalo sila sa maliit na mesa. Kumikislap ang balat ng manok sa crispy na pagkakaluto at matingkad ang pulang kulay ng spaghetti na may ginadgad na keso sa ibabaw. Agad na humawak ng tinidor si Cloud. Ate, ang bango! Sarap nito? Tawa ni Goya, medyo naluluha pa sa sobrang tuwa. Inikot niyang spaghetti at tinikman yon. Napapikit siya sa sarap. Matamis, malasa, at puno ng alaala. Masaya na siya sa pagkaing iyon. Nanay, halika po. Sabay na po tayo. Ayan ni Goya rito. Ngunit umiling si Aling Mercy. Kayo na. Kumain na ako kanina. Sige lang, i-enjoy niyo yung pagkain ninyo. Masaya na ako na gustuhan ninyo. Magpakabusog kayo, anak. Alam ni Goya na palaging kulang ang budget nila. Kaya nakakagulat para sa kanya na nakapag-uwi ng ganoong pagkain ang kanyang ina para sa kanila. May ice cream pa. Habang umunguya ng fried chicken, napatingin siya sa kanyang ina na humarap sa lababo. Kumuha ito ng plato at sinandok ang bahaw na kanin. Mukhang nagugutom na rin ito. Napatingin si Goya sa pinggan ng ina. Kanin lang yon, walang sauce, walang ulam na masarap. Isang piraso lang ng tuyo na tira pa kaninang umaga. Muling tumalikod si Aling Mercy at kumain habang nakaharap sa lababo. Parang ayaw ipakita ang kinakain nito. Unti-unting naglaho ang kanyang ngiti. Nay, bakit po yan ang sa inyo? Bahagyang lumingon ang kanyang ina na puno pa ng pagkain ng bibig. Eto, ayos na to. Masarap naman ang toyo. Hindi naman ako mahilig sa fried chicken. Sinungaling. Sinungaling ang nanay niya. Alam niyang paborito din ito ang fried chicken. Kapag may fried chicken ito sa plato noon, napaparami ang kain nito. Tinignan ni Goya ang fried chicken na halos kalahati na dahil nakain niya ng iba. Pero, birthday ko po. Dapat kasama po kayo. Kung anong pagkain namin, dapat pagkain nyo rin po. Okay lang, anak. Dinaan ito sa tawa ang sagot at pinakitang sarap na sarap ito habang kumakain. Mas nasasarapan ako sa bahaw at tuyo. Kumain na kayo dyan. May kinakain naman ako rito. Tumingin muli si Goya sa kanyang spaghetti. Mabango pa rin pero tila nawala ang gana niya. Pinilit nitong umiti para hindi sila mag-alala, pero mas lalong bumibigat ang kanyang kalooban doon. Nay, muling tawag ni Goya. Matagal na po ba kayong hindi nakakakain ng ganito? Nagkislapan ang mga mata ng kanyang ina. Anak, ayos lang po. Sabihin niyo lang po. Hindi mo naman po kailangan magsinungaling na nasasarapan ka po sa kinakain niyo ngayon. Mahina niyang usal. Tumingin si Aling Mercy sa pinggan nito. Goya, nasasarapan naman ako rito. Masaya ako kapag busog na kayo. Hindi ko na iniisip kung anong kinakain ko. Hanggang 2 lang kasi ang kaya ng budget. Marami pang babayaran. Kaya kayo na lang. Okay na naman ako dito sa bahaw at tuyo. Pero huwag kang malungkot dahil lang sa hindi tayo pare-pareho ng pagkain. Siyempre mga bata kayo at mga anak ko kayo. Kayo ang uunahin ko. Matagal na tumingin si Goya sa kanyang pagkain. Sa kanya kinuha ang manok na kalahati na at isinandok ang kalahating spaghetti sa isa pang pinggan. Nay, kain po kayo. Gusto ko pong kumain din po kayo ng pagkain na binili nyo para sa amin. Birthday ko po to at mas magiging masaya po ako kung busog po tayong lahat, Nay. Tumingin si Aling Mercy sa pagkain.
Tapos kay Goya, "Anak, wag na. Please po." Saglit silang nagtitigan at sa huli, ngumiti si Aling Mercy ng banayad, pagod pero puno ng luha at pagmamahal. "Sige na nga, kaunti lang." Pinanood ni Goya ang ina habang tinitikman nito ang manok. Dahan-dahang umunguya, ninanamnam ang bawat hibla na parang yun na ang pinakamasarap na pagkain na natikman nito sa buong taon. "Masarap, di ba, Nay?" ani Cloud habang puno ang bibig. Tumangon naman ang kanyang ina na parang nahihiya pa. "Oo, ang sarap." At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Goya ang tahimik na kirot ng katotohanan. Matagal na palang nagsasakripisyo at nagtitiis ang kanyang ina sa paraang hindi nila napapansin na ang mga ganoong pagkain ay bihira, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil sinisigurado ng kanyang ina na may sapat para sa kanila, kahit na kulang na para sa sarili nito. Gabi na nang matapos silang kumain, nakahiga na sina Cloud at KitKat, umupo si Goya sa papag, katabi ang kanyang ina. "Nay," bulong niya, "salamat po talaga sa lahat, sa spaghetti, sa fried chicken." Inihilig ng ina ang ulo sa kanya. "Anak, ikaw pa ba? Kayo ang dahilan kung bakit ako lumalaban pa kahit sobrang nahihirapan na ako." Pumikit si Goya. Ramdam pa rin niya ang init ng simpleng handa sa dibdib niya. Hindi lang dahil sa lasa, kundi dahil sa pagmamahal na palaging tahimik na pumupuno sa lahat ng pagkukulang sa buhay nila. Habang lumalalim ang gabi, napakilos si Goya. Hindi tiyak kung ano ang gumising sa kanya, hanggang sa marinig niya ang isang pigil na hikbi. Napakurap si Goya at bahagyang bumilis ang tibok ng puso. Akala niya sa unay si KitKat ang nananaginip, pero mula sa kusina nanggagaling ang tunog. Mabagal siyang bumangon, maingat na huwag magising ang kanyang mga kapatid. Muli niyang narinig ang iyak. Mas mahina pero mas masakit pakinggan. Dahan-dahan siyang sumilip sa bitak ng manipis na plywood na naghihiwalay sa tulugan at sa kusina. Sa pamamagitan ng siwang, nasilayan niya ang kanyang ina. Nakaupo, nakayuko, at may isang kamay na nakatakip sa bibig. Sa kabila, hawak nito ang isang maliit na cellphone. Ramon, pakiusap." Nanginginig ang tinig ni Aling Mercy. "Kahit paminsan-minsan man lang, magpadala ka ng pera para sa mga bata." Bahagyang natigilan si Goya. Mabilis ang pintig ng kanyang puso. Pamilyar ang tinig na yon, tinig ng kanyang ina. Pero ngayon ay mahina, nagmamakaawa, parang guguho anumang sandali. May katahimikan saglit, tapos narinig niya ang sagot ng lalaki sa kabilang linya. Boses pa lang, alam na ni Goya na tatay nila yon. Hindi na ako magpapadala, Mercy. Tapos na tayo. Ayoko na nga." Napakapit si Goya sa dingding. "Sandali lang," bulong ni Aling Mercy. Pilit inilalapit ang cellphone. "Paano ang mga bata? Ramon, wala na kaming bigas minsan. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha. Kulang na kulang ang kinikita ko. Nagtitipid na nga kami sa pagkain." "Problema mo na yan." Matigas na tugon ng kanyang ama. Naninikip ang dibdib ni Goya. Inabandona na pala sila ng kanilang ama. Akala niya nagtatrabaho sa ibang lugar at may problema lang kaya hindi nagpapadala ng pera. "Tulungan mo naman ako. Asawa mo pa rin ako," pakiusap ni Aling Mercy habang humihikbi. "Ramon, mahal pa rin kita kahit may iba ka na. Bumalik ka na rito, patatawarin pa rin kita." Parang sumabog ang katahimikan at saka muling nagsalita si Ramon. "May buhay na ako rito. Oo, sa'yo ako unang nagkaroon ng pamilya. Pero pinakasalan ko na tong kinakasama ko ngayon. May pamilya na ako at tigilan mo na to." "Pero paano ako? Paano sila? Paano sila, Ramon? Kung makapagsalita ka para kang binata na walang iniwang mga anak. Okay lang na ako ang sinaktan mo. Kaso may mga bata kang iniwan dito." Halos pasigaw ang tinig ng kanyang ina.
Basag na basag at halatang bigong-bigo. Ako lang mag-isa. Hindi ko kaya lahat. Huwag mo namang talikuran ng mga anak mo. Napakagatlabi si Goya. Nasasaktan siya para sa kanyang ina. Masakit at mabigat sa damdamin para sa murang edad ni Goya. Para siyang natutunaw sa kinatatayuan niya. Alam naman niyang matagal nang wala ang kanilang ama para suportahan sila. Ang sabi ni Aling Mercy, nasa probinsya ito para magtrabaho. Busy lang daw, babalik din, pero hindi na ito bumalik. At kahit ganoon, naghintay si Goya. Naniwala, nagdasal na baka sakaling bumalik ulit ang kanilang ama. Pero ngayong gabi, nalaman niyang may iba na ito. May ibang babae at may bagong pamilya na. At ang kanyang ina na matagal nang iniwan ay nandoon pa rin, nagmamakaawa sa isang lalaking hindi na sila pinipili. Please, isang huling bulong ni Aling Mercy. Kahit kaunting tulong lang. Kaso, pinatayan lang ng tawag ang kanyang ina. Bumagsak ang cellphone mula sa kamay at marahang lumapat sa sahig. Mula kay Aling Mercy, lumabas ang isang matinding hikbi. Puno ng pighati na matagal nang kinikimkim. Iniyak nito ang mukha sa mga braso at sa sandaling yon, hindi na si Aling Mercy ang mukhang matatag o masayahing ina. Dahan-dahang umatras si Goya habang nanginginig. Hindi niya kayang ipakitang narinig niya ang lahat. Wala siyang masabi, wala siyang salitang pwedeng ipantapat sa sakit. Bumalik siya sa papag, muling humiga sa tabi ni na Cloud at KitKat at itinakip ang kumot sa kanyang ulo pero hindi na siya muli pang nakatulog. Magandang umaga po, Nay! Bati ni Goya nang magising ang kanyang ina. Medyo nag-aalangan pa habang tinititigan ito. Napalingon ang kanyang ina at nagulat nang makita siya sa kusina. Maaga ka, anak. Dapat tulog ka pa. Wala namang pasok ngayon. Gusto ko lang pong tumulong, sagot ni Goya at may maliit na ngiti sa mga labi. Pinunasan ni Aling Mercy ang kamay. Talaga? Ikaw ang bahala? Tahimik silang nagtrabaho ng magkatabi. Pinanood ni Goya ang kanyang ina habang hinahati ang kanin sa 3 plato. Doon niya mas napagtanto na talagang nagtitipid sila. Bago pa makalayo ang kanyang ina, marahan niyang kinuha ulit ang sandok. Kinuha niyang isang plato at binigyan ito ng kanin. Napakurap ang kanyang ina. Oh, Goya, para kanino yan? Para sa inyo po. Natawa ng bahagya si Aling Mercy. Hindi na, anak. Busog pa ako. Kayo na lang. Hindi tumingin si Goya. Itinulak niya palapit ang plato sa harap ng kanyang ina. Hindi po kayo busog? Mahinang sabi ni Goya. Narinig ko po kayo kagabi. Hindi nakapagsalita ang kanyang ina. Isang uri ng katahimikan yon na mabigat at masakit. Alam niyang hindi kayang aminin ni Aling Mercy na nasasaktan ito. Goya, narinig ko po kayo kausap si tatay, sabi ni Goya rito. Napabuntong hining ang kanyang ina. Pasensya ka na. Ang loko-loko naman kasi ng tatay mo. Pinabayaan tayo. Hinawakan niyang kamay nito. Hindi ko po sinadyang marinig yon. Pero simula ngayon, gusto ko pong kumain kayo palagi. Hindi na yung kami lang po ni na Cloud at KitKat. Nanginig ang labi ni Aling Mercy. Anak, hindi mo dapat iniintindi ito. Bata ka pa. Hindi na po ako ganun kabata. Mahina ngunit matatag ang tinig ni Goya. Kaya ko na pong umintindi at tumulong sa ibang bagay. Sabay silang kumain ng umagang yon. Payak pa rin ang pagkain pero mas mainit ang pakiramdam. Panay sulyap si Goya sa plato ng kanyang ina. Pinagmamasdan kung paano ito ngumunguya ng dahan-dahan. Simula noon, hindi na tumigil si Goya sa pagmamasid. Kapag hindi nagsasandok ang kanyang ina, siya ang gagawa nito. Aayusin niya ang hati-hati ng pagkain. Sa eskwela, may nagbago na rin sa kanya. Dati, habang nakatingin sa pisara, lumilipad ang isip niya sa ibang bagay. Pero ngayon, mas nakikinig na siya. Mas maayos ang sulat, mas tuwid ang upo, kahit na sobrang nababagot na siya. Tara, laro tayo!
Saad ni Trina sa kanya. Umiling naman si Goya. Kayo na lang, gagawin ko na tong assignments ko. Tumawa naman ang mga ito. Bakit ka nag-aaral? Hindi ka naman mahilig mag-aaral ah. Saka hindi mo naman mabilis maintindihan kahit paulit-ulit mong basahin. Napanguso naman siya. Basta, mag-aaral ako. Kayo na lang ang maglaro. Bawat leksyon, pakiramdam niya'y isang hakbang palapit sa kanyang layunin. Ang alam niya lang, kung makakapagtapos siya sa pag-aaral, magkakaroon siya ng magandang trabaho. Gusto niyang makatulong sa kanyang ina. Kapag pinag-uusapan ng mga kaklase niya ang mga gala sa mall o theme park, hindi na siya naiinggit gaya ng dati. Ang iniisip lang niya ay ang pagod na kamay ni Aling Mercy. Goya, ang sipag mo na ngayon, sabi ng teacher niya isang hapon matapos ang klase. Nakikita kitang nagsisikap. Magaling, ipagpatuloy mo yan. Ngumiti lang si Goya. Salamat po. Pag-uwi, kusang winalis niya ang sahig. Naghugas ng pinggan habang inaawitan si KitKat. Tinulungan si Cloud sa pagsusulat kahit may takdang aralin pa siya sa sarili. Ayaw niyang intindihin pa ni Aling Mercy yon galing sa trabaho. Sa mga lumipas na taon, yun ang naging hangarin niya. Inalam niya rin kung paano gampanan ang pagiging panganay sa pamilya. Kaya kahit siya mismo sa kanyang sarili, umaasa ng mga magagandang bagay para makatulong agad. Gayunpaman, mukhang wala yata siyang swerte sa lahat ng mga minimithi niya. Nay, alis po muna ako. Pupunta po muna ako sa computer shop. Titingnan ko po yung result ng college application ko. Imporma niya sa kanyang ina. Tumangon naman si Aling Mercy na abala sa paglalaba. Sige anak, huwag lang masyadong magpapagabi dyan. Alam mo namang maraming adik sa iskinita na yan. Baka mahila ka kung saan. Tumangon naman si Goya. Opo, dadalhin ko po yung pepper spray ko. Hindi mapanatag ang kanyang ina. Noong isang araw kasi, may nangbasto sa kanya sa jeep. Kaya naman, naging doble ang pag-iingat niya. Lumaki si Goya na dalagang-dalaga na. Maputi ang balat, namana niya sa ina. Maganda kahit may kaunting peka sa mukha. Balingkinitan din ang katawan at malaki ang dibdib at malaki ang balakang. Kaya kahit na hindi sexy ang suotin, talagang takaw atensyon pa rin. Ikinalulungkot naming ipabatid sa iyo na ang iyong aplikasyon sa scholarship program ay hindi napili. Dahil sa dami ng aplikante at limitadong slot, hindi po namin kayang tanggapin ang lahat sa ngayon. Inaanyayahan po namin kayong maghanap ng iba pang oportunidad. Maraming salamat. Naluluha na siya habang binabasa yon. Seryoso ba to? Paano to? Last school na to, hindi pa rin ako tanggap? Hindi man lang nakalusot? Naninikip ang kanyang dibdib. Parang gumuho lahat ng pinangarap niya ng ilang taon. Nagsikap naman siya kahit alam niyang medyo mahina ang utak niya at hindi kasing level ng mga excellent students. Kinagabihan, halos hindi kumain si Goya. Nagsantok si Aling Mercy ng mainit na munggo at ilang piraso ng lumpia na galing sa kapitbahay. Ikinuwento ni Cloud na napasama ulit ito sa honor roll. Matalino ang kapatid niya, siya lang itong hindi. Siya pa naman ang panganay. Ngumiti si Aling Mercy ng may pagmamalaki. Ang gagaling ng mga anak ko. Sige lang, mag-aral kayo ng mabuti. Tumango si Goya, hindi kayang sabihin ang balita. Apo, Nay. Nang makatulog na ang kanyang mga kapatid, naupo si Goya sa harap ng bahay. Sobrang nanlulumo pa rin ang kanyang kalooban. Tahimik ka buong gabi, mahinang sabi ni Aling Mercy. Anong problema? Hindi agad sumagot si Goya. Nilalamon na agad siya ng hiya. Hindi mo na kailangang sabihin. Ramdam ko na may problema ka. Kung bumabagabag yan sa'yo, magsabi ka sa akin. Nanay mo ako. Dagdag pa ng kanyang ina. Isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Goya bago niya yun napigilan. Pasensya na po, Nay. Hindi po ako natanggap. Wala na pong ibang libre. Hindi rin po ako honor student. Wala akong awards. Wala akong maipagmamalaki. Kaya po siguro hindi ako qualified sa mga public university. Anak, humarap sa kanya ang kanyang ina. Hindi mo kailangang maging honor student para ipagmalaki kita. Umiling si Goya.
Pero sabi ko po noon, babawi ako. Sabi ko po balang araw, hindi na po tayo magtitipid sa pagkain. Pero heto po ako, wala pa rin. Tahimik si Aling Mercy. Pagkaraan ng ilang sandali, hinawakan nito ang kamay ni Goya. Hindi mo ba nakikita? Goya, kahit hindi kayong pinakamatalino sa klase, ikaw ang pinakamalakas ang loob, pinakamasipag, pinakamabuti ang puso. Pero hindi naman po sapat yun, Nay. Basag ang tinig na sabi ni Goya. Hindi naman po ganun ang pamantayan ng lipunan natin. Akala ko po madali lang mangarap, pero hindi pala. Kahit anong sipag, minsan kulang pa rin po talaga. Ngumiti si Aling Mercy, malungkot ngunit may pag-asa pa rin na nakikita. Masakit talaga pag hindi agad natutupad ang pangarap, pero ang mahalaga hindi ka sumusuko. Napakagatlabi si Goya. Anak, hindi mo kailangang apurahin ang sarili mo para makasabay sa ibang tao. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino. At hindi mo kailangang buhay na ko mag-isa. Buhay pa ako, Goya. Nakakakilos pa ako para sa sarili ko, para sa inyong magkakapatid. Hindi man sapat pero alam kong kaya ko pa. Habang buhay pa ako, magkakasama tayong lalaban. Kaya huwag ka sanang panghinaan ng loob. Kahit na hindi natupad ang mga pinapangharap mo ngayon. Napatingin si Goya sa kanyang ina. Hindi na naman ito bumabata. Magagaspag na nga ang palad at pagod na ang mga mata. Pero nandoon pa rin ang liwanag. Ang parehong liwanag na niyayakap siya tuwing gabi noong siya'y bata pa. At mas lalong sumakit ang dibdib niya sa tanawing iyon. Gusto niyang ibigay ang pahinga na matagal nang ipinagkait sa ina. Hindi ko na po alam ang susunod kong hakbang sa buhay ko. Pag-amin ni Goya. Hinaplos ni Aling Mercy ang kanyang buhok. Kung hindi ito nakaayon sa plano sa buhay mo, isipin mo na lang na baka hindi ito ang tamang daan para sa iyo, Goya. Dahil hindi natupad ang mga plano, naghanap siya ng pwedeng ibang trabaho. Hindi naman pwedeng tambay lang si Goya sa bahay. Matanda na siya at nakikita niyang nahihirapan na si Aling Mercy. Kaya tutulong siya sa pagpapaaral sa kanyang mga kapatid. Kaso, mukhang malakas ang kapit ng kamalasan kay Goya. Sorry, ang kailangan namin ay may 2-year experience. College graduate lang po ang kinukuha. Maliit ka masyado para magbuhat ng kahon. Hindi na nagulat si Goya. Pagod na lang talaga siya. Dumaan siya sa karinderya at bumili ng isang pirasong banana Q gamit ang huling 10 piso sa kanyang bulsa. Lord, wala pa akong trabaho. Ano bang gusto mong gawin sa buhay ko? Tanong niya habang ngumunguya. Mabait naman po ako. Hindi po ako nagpapasaway. Gusto ko lang naman pong bigyan ng maayos na buhay ang pamilya ko. Yung tipong hindi po palaging nagigipit. Humigop siya ng gulaman. Lord, kung na-traffic ang magandang plano mo para sa akin, pa-follow up naman oh. Salamat agad, Lord. Pag-uwi niya, madilim na sa eskinita. Kinuha niyang pepper spray, lalo pa at nahuli niya ang malagkit na tingin ng isa sa mga adik sa kanila. Ate! Bulalas ni Cloud. Ang tagal mo! Sabi ni nanay, sunduin na kita rito kasi ginabi ka na naman. Nakahinga si Goya ng maluwag. Mabutit na isipan nyo, ang lagkit na naman ang tingin ng adik na yun sa akin. Tiningnan ni Cloud yun. Hayaan mo na te, hindi ka magagalaw niyan. Ginawa kong tropa halos lahat ang nakatira rito. Kaya bago ka pa niyan mahila sa liblib, malalaman agad namin na tutulungan ka nila. Inakbayan siya ng kanyang kapatid. Tara na, Ate Goya. Nagtutupi ng labada si Aling Mercy nang madatnan niya. Hello, Nay. Kumain ka na ba, anak? Tanong nito na parang alam na ang sagot. Umiling si Goya. Busog pa po ako. Kumain naman po ako ng banana Q kanina. Nag-apply ka ulit? Nahihiya na talaga si Goya. Ilang gabi na siyang umuuwi, nagbabaka sakali na may mahanap na trabaho. Paulit-ulit na lang natanong ni Aling Mercy, pero hanggang ngayon, wala pa rin talaga. Marahan siyang tumango. Opo, marami po akong napuntahan. Lahat po, wala akong napala. Hindi raw ako qualified. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Akala ni Goya ay makikita na niya ang pagkadismaya, pero wala.
Tahimik lang nitong itinimpla ang kape para sa kanya. Hindi sukatan ng halaga ng trabaho, Goya. Huwag ka sanang panghinaan ng loob. Makakahanap ka rin, sabi ng kanyang ina na nagbibigay ng kapanatagan sa kanya. Ang mahalaga, sinusubukan mo pa rin kahit paulit-ulit kang hindi natatanggap. Napakagatlabi si Goya. Pilit niyang nilulunok ang bigat na nararamdaman. Pero Nay, parang wala po talaga akong silbi. Lahat ng trabaho may hinahanap. College graduate, may karanasan, maganda, matangkad at malakas. Wala po ako ng mga yon. Well, maganda naman po ako, pero hindi ko po alam kung bakit parang ang kunat ng trabaho sa akin. Inabot ni Aling Mercy ang tasa sa kanya. Hayaan mo na muna, magpahinga ka muna. Makakahanap ka rin ng akmang trabaho para sa'yo at magtatagal ka. Napangiti si Goya kahit sandali lang. Pagkatapos ay muling nanlumo ang kanyang mukha. Maghahanap ulit ako bukas, Nay. Ayoko pong magpahinga. Hindi naman po ako masyadong pagod. Baka kahit maliit na trabaho po muna, basta may kita. Goya. Hinaplos ng kanyang ina ang pisngi niya. Napakabanayad gaya ng haplos noong bata pa siya kapag umiiyak dahil sa sirang laruan. Huwag mong sukatin ang halaga mo sa trabaho lang. Hindi mo pa man kita pero may lugar ka sa mundong ito. At pag dumating yon, alam kong kakayanin mo. Tumango si Goya, pero nanatili pa rin ang bigat at hiya na kanyang nararamdaman. Nang gabi at tulog na ang lahat, hinayaan niyang bumagsak ang mga luha. Tahimik lang para hindi mag-alala ang kanyang ina. Umiyak siya para sa bawat trabahong pinuntahan niya ng may ngiti, ngunit nilabasan niyang talunan. Umiyak siya para sa sapatos na sumugat sa kanyang paa at sa mga tinig na nagsabing, "Next applicant please." Umiyak siya para sa pangako niya sa sarili na tila napakalayo ng abutin. Gustong-gusto niya nang bigyan ng pahinga ang kanyang ina, pero ang hawak lang niya ngayon ay pagod at pagtanggi. Pero kinabukasan, may magandang balita ang kanyang ina. Nararamdaman siguro nito na nanlulumo na si Goya, kaya gumawa na rin ng paraan. "Ano po yun, Nay?" tanong niya rito. "Pupunta rito si Jenna," nakangiting sabi nito. "Yung kaklase ko noong elementary. May number kasi ako sa kanya. Nagkita kami nung isang araw sa palengke. Maganda ang trabaho niya bilang katulong sa isang mayamang pamilya. Tinawagan ko. Tapos nakiusap ako kung pwedeng ihanap ka ng trabaho. Anak, mayroon daw. May mayordoma na naghahanap ng personal maid para doon sa anak ng amo niya. Ipapasok ka raw niya ron. Basta may dala ka ng complete requirements." Agad na buhay ang pag-asa sa kanyang dibdib. "Talaga po?" Tumango naman ito. "Oo, naisip ko, sana ako na lang ang kumuha ng trabahong yon. Pero nakikita ko na nanlulumo ka kasi hindi ka pa matanggap sa trabaho. Kaya yun na lang muna. Saka hindi ko rin kasi kayang iwanan sina Cloud at KitKat. Sana'y okay na sa'yo ang trabaho ngayon." Tumango naman siya. "Okay na okay po, Nay. Ako na po ang bahala." Kaya natagpuan niya ang sarili sa tapat ng bakal na gate ng mansyon ng mga De Vera. Sa dulo ng mahabang driveway na hindi man lang matanaw ni Goya kung saan nagtatapos. Kumaluskos ang goma ng sapatos ni Goya sa batong daan habang kinakabahang lumalakad papasok sa pinakamalaking bahay na nakita niya ng personal sa buong buhay niya. "Pasok ka," utos ni Manang Lolit na mayordoma ng mga De Vera. "Huwag kang masyadong tumingin-tingin. Magdahan-dahan ka at maraming mga banga sa paligid na milyon-milyon ang halaga." Yumuko si Goya. "Opo." "Ako ang mayordoma ng mansyon. Mahigit 10 taon na ako dito," sabi pa nito. Dahil kay Manang Lolit, may trabaho na si Goya. Hindi yon ang trabahong pinangarap niya, pero okay na rin ang sahod. Malaking bagay na yon para sa pamilya nila. Sa loob, may mga malalaking painting. Para bang pati paghinga niya ay pwedeng makasira ng gamit. "Eto si Goya," sabi ni Manang Lolit sa mga katulong sa kusina. "Simula ngayon, siya na ang maglilinis, maglalaba,
at minsan tagabili ng mga kailangan ni Sir Alonzo. Siya ang magiging personal maid ni Sir Alonzo. Tumango ang ilan, ang matatanda, normal lang na bumati. May isa siyang nakita na anak ni Manang Lolit. Hi, ako si Mila. Anak ako ni Manang Lolit. Parang magkasing edad lang tayo, pero may asawa at anak na ako. Nakangiting sabi pa nito. Napailing naman si Manang Lolit. Pinag-aaral ko, nagpabuntis sa boyfriend niya. Yan ang napala, katulong din, katulad ko. Dinaan lang yon sa tawa ni Mila. Okay lang yun, Nay. Masaya naman po ako sa mag-ama ko ngayon. Masaya pong lumandi, Nay. Palibhasa po kayo ni Tatay. Naghiwalay na, kaya tagtuyot na. Saka, huwag ka na po mag-alala. Malapit nang matapos si June. Magiging seaman na po yun. Eh di may manugang na kayong seaman kapag nagkataon. Mas lalo namang naumay si Manang Lolit sa anak nito. Ewan ko sa'yo, Mila. Yung bunganga mo talaga. Lalagyan ko yun ng sili, makita mo. Bahagya siyang natawa, parang magtropa lang ang mag-ina. Hindi pa man nakakatagal ang malayo sa pamilya, namimiss na agad ni Goya si Aling Mercy. Ngumiti si Goya at magalang na bumati. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ikinagagala ko po kayong makilala. Sige na, magpahinga ka muna. Mamaya mo pa makikilala si Sir Alonzo. Nasa labas pa yon, saad ni Manang Lolit. Tumango naman siya. Kinahapunan, habang nagtitiklop siya ng tuwalya sa itaas na pasilyo, narinig niyang humuhuni ang isang makina mula sa labas. Malakas na parang kulog. Si Sir Alonzo yan, sabi ni Mila. Tunog pa lang ng sasakyan. Sumilip si Goya sa bintana. Mula sa itim na sports car na tila bagong hugot sa magazine, bumaba ang isang lalaki. Malapad ang balikat, magulong buhok, may sunglasses, at may lakad na puno ng kumpiyansa. Ibinato nito ang susi sa driver nang hindi man lang tumitingin. Yabang niyan, bulong pa sa kanya ni Mila. Laging galit, laging may reklamo. Magiging personal maid ka niya. Pagtiisan mo na lang, hindi naman yan nananakit, naninigaw lang talaga. Kaya, nako, tatagan mo lang ang loob mo. Napalunok si Goya. Seryoso ba? Siyang pagsisilbihan ko? Oo, bunso ng mga De Vera. Alonzo De Vera. Racer yan. At kung mag-utos, akala mo wala tayong damdamin. 5 magkakapatid silang lahat at bawat isa may personal maid. Minsan kasi, kailangan nila ng alalay sa labas. Alam mo na, mayayaman. Tapos, ang laki pa nitong mansyon. Maya-maya'y pumasok na si Alonzo. Lumapit dito si Manang Lolit at kinausap. Napatingin pa ang mga ito sa kanya, kaya bahagya siyang kinabahan. Lumapit ka rito, Goya. Nandito na si Sir Alonzo, saad ni Manang Lolit. Lumapit naman siya kaagad. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila ni Alonzo. Saglit lang, pero namangha siya agad sa kagwapuhan nito. Hindi naman siya bago sa mga gwapo. May mga nanligaw sa kanya na may itsura. Alam niya rin sa sarili na maganda siya. Siguro, iba lang talaga kapag mayaman, na kompleto sa skincare, na may pangpaderma kapag may kaunting pimples lang, na may pera kapag may gustong ayusin sa katawan. Manghang-mangha siya dahil parang kasing level ito ng mga artista at modelo na napapanood niya sa TV. Sir Alonzo, ito si Goya. Pakilala ni Manang Lolit sa kanya. Siya ang bagong kasambahay. Siya ang magiging personal maid mo. Kapag may kailangan ka, si Goya lang ang tawagin mo. Tumaas ang mga kilay ni Alonzo at tiningnan siya. Okay, basta ayusin lang ang trabaho. Kung gaano kabilis matanggap, alam niyo namang lahat kung gaano ako kabilis magtanggal. Napalunok si Goya at mas lalong binalot ng kaba ang dibdib. Huwag po kayong mag-alala, aayusin ko pang trabaho ko. Makakaasa po kayo sa akin, Sir Alonzo. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Malas na nga siya sa paghahanap. Kung mabilis pa siyang matatanggal doon bilang kasambahay, hindi niya na alam kung saan pa siya pupulutin. Ayaw niyang sayangin ang trabaho. Maganda pa naman ang pasahod. Malaking bagay para sa kanyang ina at mga kapatid. Lumipas ang mga araw, hindi naman siya gaanong nahirapan. Madalas, wala si Alonzo. Kapag nasa bahay naman, gusto lang na nasa kwarto. Kaya ang tanging niya lang ginagawa ay linisin ang mga kalat nito,
maglaba at maglinis na rin sa kung saan-saang sulok ng mansyon. Yun ang ginagawa niya dahil halos hindi niya na makita pa si Alonzo. "Bakit laging wala si Sir Alonzo?" tanong niya kay Mila isang araw. Sumagot naman ito, "Palagi talagang nasa layasan si Sir Alonzo. Car racing kasi yung ginagawa niya. Minsan lang talaga umuwi." Tumango naman si Goya. Magaan ang trabaho kapag wala si Alonzo. Kaya naman hinahanap niya para naman worth it ang ibabayad sa kanyang sahod. Isang umaga, habang pinupunasan niya ang salamin sa ikalawang palapag, may tinig na sumorpresa sa kanya. "Pakilabhan, kailangan ko to bukas." Lumingon si Goya sa binata. Nasa may pintuan si Alonzo, nakasandal, nakakrus ang braso, may pawis sa noo, suot ang itim na sando at jogging pants. Sige po Sir Alonzo," aniya at agad na kinuha ang pinalalabhan nito. Hindi ito umalis. "Bago ka lang no? Tagasan ka ba?" Pasig po." "Marunong ka maglinis ng gulong?" Napakurap siya. "Gulong po?" "Gulong ng race car." Kinagat niya ang loob ng pisngi. Hindi po, pero kaya kong matutunan." Mukhang may topak ang mismong amo niya. Mayaman naman ito. Bakit sa kanya palilinisan ang gulong ng race car? Malay niya ba ron? "Wala po akong alam sa sasakyan. Paglilinis lang po ng bahay at pagluluto ang alam ko. Kung gusto niyo pong malinis na malinis ang mga sasakyan, ipa-car wash niyo na lang po." Mungkahi ni Goya rito. "Sorry po, nagiging honest lang." Tumaas ang kilay ni Alonzo. "Sumasagot ka?" "Hindi po Sir Alonzo, nagsasabi lang. Maayos po ako magtrabaho, pero ayoko pong masibak sa trabaho dahil lang may isang bagay po akong hindi nagawa na hindi ko naman po talaga alam sa simula pa lang." Tinitigan siya nito ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumalikod ng walang imik. Napabuntong hininga na lang si Goya at naalis ang kabang nararamdaman. Kinagabihan, habang nagsasampay si Goya sa service balcony, lumapit si Mila na nakangising parang may alam. "Sinupalpal mo raw si Sir Alonzo?" Napakurap si Goya. Hindi naman. Sinagot ko lang ng maayos kasi naman parang gustong ipalinis sa akin yung mga mamahalin niyang sasakyan. Malay ko ba ron, magasgasan ko pa. Sinabi ko sa kanya ang limitasyon ng pagiging maid ko. Mayaman naman siya kaya sinabi kong ipa-car wash niya na lang. Nagulat nga ako, sabi ni Mila. Hindi kanya sinigawan. Bihira yun. Mahinang tumawa si Goya. Siguro napagod lang siya. Baka sa isang araw sisigawan na ako nun. Mataman siyang tiningnan ni Mila. Kapag pinagmamasdan kita ng matagal, ang ganda-ganda mo at ang sexy-sexy pa. Hindi ka mayaman pero sa pisikal, pasok ka na sa mga type ni Sir Alonzo. Maraming babae yun eh, papalit-palit. Baka type ka. Baka naman natigasan siya sa'yo habang naglilinis ka. Nanlaki ang mga mata ni Goya. Sobrang naiskandalo sa bibig ni Mila. Hoy, Mila, ikaw talaga. Kaya nagagalit sa'yo si Manang Lolit dahil ganyan ang bibig mo. Saka hindi ganun yon. Katulong lang ako kaya imposible. At kung posible man, hindi ko siya papatulan. Ayoko sa mga babaero. Gusto ko yung mga lalaking mababait, yung mukhang hindi ako sisigawan. Gusto ko ng maayos na lalaki at hindi mukhang bibigyan ako ng sandamakmak na problema. Pero totoo, nakita niya ang tingin ni Alonzo kanina. Parang hindi ito sanay na makarinig ng pagtutol kaya wala na lang nasabi. Para bang nagulat ito na mas maingay pa ang tapang na mayroon siya kaysa sa makina ng sasakyan nito. Huminga ng malalim si Goya. Alam mo Mila, hindi ako ang klase ng babaeng tatahimik lang. Hindi ko mundo ang bahay na to, pero kakayanin ko basta patas ang pagtrato. Kahit mas may pribilehiyo sila sa akin, hindi ko naman kakalimutan na may boses pa rin ako bilang tao. Kahit minamaliit nila ako, hindi ko kakalimutan na may halaga ako. Wala akong pakialam kahit mayaman pa sila Mila. Hindi yun ang buhay na inisip niyang tatahakin, pero isa yon sa pintong bumukas at handa siyang pumasok kahit na maraming pangamba na umuusbong sa kanyang dibdib. Bakit parang aligaga ang mga tao sa mansyon? Anong nangyari? Tanong ni Goya isang umaga. Sumagot naman si Mila. Na-aksidente raw si Sir Alonzo. Nasa ospital siya ngayon. Hindi raw critical pero seryoso pa rin. Nag-slide daw ang kotse niya sa training run, tumama dun sa barrier. Mabilis kumalat ang balita. At sa gabing yun, tila pinatigil ng katahimikan ng mansyon ang mga De Vera.
Kaya bilang personal maid, siya ang pabalik-balik sa ospital. Siya ang naghahatid ng mga gamit nito at nag-uuwi ng mga hindi na kailangan. Uuwi na raw si Sir Alonzo? Tanong ni Mila sa kanya. Marahan siyang tumango. Oo Mila, pwede na raw siyang ma-discharge bukas. Kaso baka ilang buwan munang hindi makapaglakad. Nanlaki ang mga mata nito. Nako, ibig sabihin, ilang buwan siyang nasa bahay? Hindi pa magagawang hobby niya. Init ng ulo nun. Good luck na lang sa'yo, Goya. Napabuntong hininga siya. Sa ospital pa nga lang, sinisigawan na ako ni Sir Alonzo. Pero hinahayaan ko na lang. Ginagawa ko naman ang inuutos niya. Saka, sino bang napagod sa kakasigaw? Hindi naman ako. Kahit lamangan niya pa si Regine Velasquez sa high notes, bahala siya dyan. Tawang-tawa naman si Mila sa mga sinabi niya. Natawa na lang din si Goya. Palagi niyang kasama at kakwentuhan ang anak ni Manang Lolit. Nahahawa na tuloy siya sa paraan nito ng pagsasalita at klase ng humor na mayroon ito. Sa sumunod na araw, nauwi na nga si Alonzo. Dalawang lalaki ang umalalay dito sa hagdan at siya naman ang humawak ng saklay. Parang bawat baitang ng hagdan, naririnig ni Goya ang mga mura nito. Bahagya na lang siyang napailing. Sir Alonzo, dito ko po ilalagay ang saklay mo para madali mong maabot. Imporma niya sa binata. Nakabusangot lang ang mukha nito. Ibig sabihin, dito ako sa mansyon ng ilang buwan. Hindi mo lang ako makakaalis. Mukha mo pang makikita ko. Bilin po ng doktor na huwag ka po munang lumabas. Napabuntong hininga si Goya dahil para siyang nagpapaliwanag sa binata. Saka magpahinga ka na lang. Masarap po kayo magpahinga. Saka ano po bang problema sa mukha ko? Maganda naman po ako kaya hindi ka mauumay. Hindi nakapagsalita si Alonzo. Parang nandiri pa nga sa sinabi niya. Kaya tawang-tawa na lang siya nang lumabas doon. Katulong lang siya pero wala naman siyang ginagawang masama. Kaya alam niyang walang dahilan para sigawan siya ng ganoon. Kinabukasan, walang nagtangkang lumapit sa kwarto ni Alonzo. Hindi pa kumakain, bulong ni Mila sa kanya. Ayaw din uminom ng gamot. Sinagawan si nanay kanina. Pasensya na, ako nang magdadala. Huminga ng malalim si Goya habang naghuhugas ng pinggan. Pinunasan niya ang kamay, itinali ang buhok at umakyat sa itaas dalang isang tray ng pagkain. Bahagyang nakabukas ang pinto. Kumatok siya ng ilang beses. Sir Alonzo, tawag niya rito. Balak mo bang magpakamatay na talaga? May umungol mula sa loob. Pumasok lang naman si Goya. Madilim ang kwarto, nakatakip ang mga kortina. Nakahiga si Alonzo sa gilid ng king-size bed. Walang suot na pang-itaas, balot ng benda ang mga tadyang at nakapatong ang kaliwang binti sa unan. Anong kailangan mo? Tanong nito. At saka, huwag mo nga akong gamitan ng ganyang pananalita. Boss mo ako. Boss kita pero matigas ang ulo mo. Kapag namatay ka dahil sa ginagawa mo, wala na akong magiging boss. Nandito ako para pagalitan ka. Saka sinabihan na ako ng ate mo na pagalitan ka kung kailangan. Kasi alam niya na masyadong matigas ang ulo mo, Sir Alonzo. Sagot ni Goya at inilapag ang tray sa mesa. At para siguraduhin hindi ka mamamatay sa gutom sa kakadrama, kaya ako nang haharap sa'yo. Bahagyang ibinaling ni Alonzo ang ulo sa kanya. Maid ka lang, baka nakakalimutan mo. Naningkit ang mga mata ni Goya. Oo nga, maid lang ako. Kaso may boss kasi ako na parang 5-year-old. Siguro, hindi siya natatakot sumagot, lalo na at may pahintulot naman ng ate nito. Nang mauwi kasi si Alonzo sa bahay, kinausap siya ng ate nito na patulan ang katigasan ng ulo dahil hindi marunong sumunod. Ito ang bahala at hindi matatanggal basta mapakain ng maayos at mapainom ng gamot ang binata. At bilang personal maid ni Alonzo, tungkulin niya yung gawin. Ilang saglit na katahimikan lang ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Pero maya-maya, isang mahinang tawa ang umalpas sa bibig ng binata. Wala ka talagang takot, ano? Hindi ako natatakot sa iyo, Sir Alonzo. Hindi po ako nasisindak sa mga pasigaw-sigaw na ginagawa mo. Dagdag ni Goya habang nakapamewang. Pilit umupo si Alonzo at napaungol sa sakit. Agad lumapit si Goya at inayos ang unan sa likod nito. Dahan-dahan lang. Nasaktan ka, katawan mo yan at kaya alagaan mo naman. Tinitigan siya ni Alonzo. Babalik ako agad sa truck.
Makakadrive ka pa ba kung ganyan ang asal mo? Magpagaling ka para makagala ka na ulit sa labas at magawa mo na ulit ang mga gusto mo. Sagot ni Goya habang inaabot ang kutsara sa tray nito. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Kailangan mong magpalakas, Sir Alonzo. Ikaw din naman kasi, ginagawa mong eroplano ang kotse mo. Pali pa rin ba naman? Hindi na ito nagsalita pero may multo ng ngiti sa mga labi habang sumusubo ng pagkain. 3 araw na akong hindi tumatawa. Huwag kang palaging tumingin sa akin. Natatawa ako sa'yo. Sumasakit ang sugat ko. Napairap naman si Goya. Ano namang nakakatawa sa pagmumukha ko? Nagpatuloy pa sila sa pagbabangayan habang kumakain si Alonzo. Hindi matigilan ang bibig ng kanyang amo kaya hindi rin siya matigil. Gayunpaman, kahit ganun silang dalawa, ramdam ni Goya na bahagyang gumaan ang ugnayan nila ni Alonzo. Sa mga lumipas na buwan, nasanay na si Goya sa sariling ritmo ng mansyon ng mga De Vera. Almusal sa alas 7, tanghalian sa alas 12, bisita ng pamilya tuwing Biyernes ng gabi. Kabisa na ni Goya ang lahat. Pero si Alonzo, hindi sumusunod sa ritmo. Lagi itong lumilihis at nitong mga araw, palagi nitong nadadamay si Goya sa paglihis na yon. Bagamat magaling na mula sa aksidente, maingat pa rin si Alonzo sa kilos. Madalas ay nasa kwarto lang ito, minsan jogging sa hardin at minsan tumitingin kay Goya ng matagal. Baka akala nito ay hindi niya napapansin yon, pero napapansin niya, lalo pa sa katulad niyang batak sa titig ng mga adik sa kanila. Kumatok si Goya bago pumasok sa kwarto, dala ang basket ng malilinis na tuwalya. Ano na namang ginagawa mo rito? Bati ni Alonzo mula sa kama habang hawak ang tablet. Inilapag niya ang basket malapit sa aparador. Maglalagay lang ng bagong mga towel, sir. Akala ko po nasa racetrack na ulit kayo. Kumibot ang balikat ni Alonzo. Sabi ng doktor, ilang linggo pa. Ine-enjoy ko munang sabilitang pahinga na to. Napatingin si Goya sa mesa sa gilid. May baso ng tubig, gusot na tissue, at isang tasa na pinaglagyan ng kape. Nilapitan niya yon para linisin. Hindi mo kailangang linisin yan. Mabilis na sabi ni Alonzo. Ako na. Ha? Bakit hindi ko lilinisin? Itong trabaho ko. Personal maid mo kaya ako? Sagot ni Goya at hindi man lang ito nililingon. Ang kalat pa naman sa kwarto. Kung hindi ako naglinis, baka may tumubong kabute. Mahinang tumawa si Alonzo. Ikaw lang ang taong kinakausap ako na parang hindi mo ako amo. Lumingon si Goya dito. Alam ko pa naman po na amo ko kayo. Pero siguro, kasi alam ko rin naman po ang rights ko bilang tao, kaya hindi po ako nagpapaapi ng hindi patas. Nagpatuloy siya sa paglilinis ng kwarto. Wala siyang pakialam kahit nandoon si Alonzo at nakatitig sa kanya. Hindi naman nagrereklamo ang binata. Inaayos niya ang mga dapat linisin. Day off niya bukas kaya wala siya bukas at sa susunod na araw sa mansyon. Excited nang umuwi si Goya. May extra pera na rin kasi siya. Gusto niyang kumain sa McDo kasama ang nanay at mga kapatid niya. Gusto niyang gawin yon dahil hindi nila madalas magawa. Kaya gusto niyang tuwing day off, uuwi na siya na may pasalubong na pagkain o kaya naman ay pakakainin niya ang mga ito sa labas. Nakatapos ka ba sa pag-aaral? Biglang tanong ni Alonzo nang matapos na siya sa paglilinis. Sumagot naman siya kaagad. Hanggang high school lang, nagtry ako sa college pero hindi ako natanggap sa mga public university. Hindi naman kasi ako achiever, hindi rin ako kasing talino ng mga kapatid ko. Gustong gusto kong mag-aral ng college pero hanggang dito lang siguro. Pwede naman na mag-private kaso may bayad. Mahirap talaga kami. Kapag sinabi kong mahirap, as in, mahirap talaga. Noong bata pa kami, talagang hati-hati ang pagkain namin. Si nanay lang naman ang nagtatrabaho para sa aming 3 magkakapatid. Pero at least, naigapang niya kami sa pag-aaral. Kapag napatapos ko ang isa kong kapatid, si Cloud, matalino yon. Pag-aaralin niya naman si KitKat. Tutulong din siya kay nanay at susubukan ko namang mag-aral para makapagtapos. Mas makakatulong pa ako sa kanila kapag nangyari yon. Kaya sa halip na ibayad sa tuition fee, naghanap na lang agad ako ng trabaho. Kaso, malas din ako sa mga trabahong in-applyan ko. Hindi ako matanggap-tanggap. Itong pagiging kasambahay, dito lang ako natanggap. Kaya ayoko mawala ng trabaho. Humalukip-kip naman si Alonzo.
Ayaw mo palang mawala ng trabaho. Tapos, sinasagot-sagot mo pa ako. Bahagya siyang umiti. Ate mo naman ang nagdesisyon sa bagay na yan. Ang bait ng ate mo, Sir Alonzo. Isa pa, ilang buwan na ako rito. Pero wala pa akong naririnig na gusto mo kong sisantehin. Umismid naman si Alonzo pero may multo ng ngiti sa mga labi. Ang taas ng confident. Ikaw ang magluto ng pagkain ko mamaya. Tumango na lang si Goya at umalis sa silid nito. Nang araw na yon, ginawa niya ang mga dapat na trabaho. Kaya nang dumating ang day off niya, tuwang-tuwa na siyang nagpaalam kay Manang Loli. Bumalik ka sa Lunes baka hindi ka na bumalik, sabi ni Mila sa kanya. Mahina naman siyang tumawa. Siyempre, babalik ako. Nandito ang trabaho. Sayang ang kita. Sige na, bye. Babalik ako sa Lunes. Pero nilapitan siya ni Manang Lolit at binigyan siya ng isang eco bag na may lamang cooler. Mga ulam yan. Dalhin mo na para sa pamilya mo. Mga seafood at karne yan na naiwan sa ref. Dito kasi sa mansyon, kapag matagal na ang stock sa ref, ayaw na nilang ipaluto. Inuuwi na lang namin ni Mila. Pero minsan, hindi rin namin maubos kaya mag-uwi ka na rin. Napangiti si Goya ng malawak. Nako, salamat po. Siguradong matutuwa po ang pamilya ko rito. Sige po, aalis na po ako. Mabigat man ang dala, masaya siyang umalis na muna sa mansyon ng mga De Vera. May ngiti siya sa labi habang nakasakay sa bus pa uwi. Miss niya na rin naman kasi ang kanyang ina at mga kapatid. Pagkababa sa bus, sumakay naman si Goya sa tricycle. Maingay ang tunog nun nang biglang may tumawag sa kanya sa cellphone. Kumunot ang noon niya nang makitang hindi kilalang number iyon. Hello? Sino to? Tanong niya. Nasaan ka? Hindi ka man lang nagpaalam. Bulalas ng lalaking nasa kabilang linya. Kumunot ang noon ni Goya. Hindi gaanong marinig si Alonzo sa kabilang linya. Ha? Ano po yun? Sir Alonzo, ikaw po ba yan? Pasensya na po. Hindi ko po kayo masyadong marinig. Narinig niya ang pagmumura ni Alonzo pero hindi niya na masyadong inintindi. Huminto na kasi ang tricycle sa tapat ng eskinita. Abala na siya sa pagbabayad at pagbaba ng mga dala niya. Goya! Mahinang usal ni Alonzo sa kabilang linya. Sumagot naman agad siya habang naglalakad. Sir, nagpaalam naman ako kay Manang Lolit. Saka akala ko, alam mo na day off ko. Nakauwi na ako, nandito nang ako sa amin, naglalakad na papunta sa bahay namin. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Alonzo na para bang bad mood na naman. Siguraduhin mo lang na babalik ka agad. Tumango naman siya at sumagot. Oo naman sir, nandyan ang trabaho ko, babalik talaga ako. Next time, kung may day off ka, magsabi ka sa akin mismo. Ako mismo ang pinagsisilbihan mo, kaya dapat alam ko. Hindi tong nabibigla ako na wala ka pala rito. Hinahanap pa kita. Malumanay na sabi ni Alonzo na parang good mood na ulit dahil nagpaliwanag na siya. Bahagya siyang naguluhan kay Alonzo. Iba talaga minsan ang topak ng kanyang boss. Hindi niya minsan maintindihan. Maya-maya'y binaba na rin naman niya ang tawag. Dumiretso na siya sa bahay at agad na pangiti nang makita ang kanyang pamilya. Anak, Goya! Malakas na bulalas ng kanyang ina. Umuwi ka! Mahina siyang tumawa at sinalubong ito ng yakap. Day off ko po ngayon. May mga dala po akong mga karne at seafoods galing sa mansyon. Pwede niyo pong maging ulam ng ilang araw. Binigay po sa akin ni Manang Lolit kasi magre-restock daw po sila ulit. Tuwang-tuwa naman si Aling Mercy habang inaasikaso ang mga dala niya. Napangiti siya habang tinititigan ito. Mukha pa ring pagod pero bahagya ng nagkakalaman. Simula kasi nang magkatrabaho si Goya at lumaki na silang magkakapatid, hindi na ito masyadong nahihirapan. Nagtutulungan sila at hindi na nila tinitipid ang mga sarili sa pagkain, lalo na si Aling Mercy na sobrang payat noon. Nag-aaral ka ba ng mabuti, KitKat? Tanong ni Goya habang nagpapahinga sa kawayan nilang upuan. Huwag na kayong magluto ng hapunan, kakain tayo sa labas mamaya. Ililibre ko kayo. Tumango naman si KitKat habang nagsasampay sa labas. Oo naman Ate Goya, masipag ako mag-aral. Umismid naman si Cloud at kinontra ang bunso nila. Ate Goya, ang daming naliligaw dyan. Masama namang tumingin si KitKat kay Cloud. Kuya, para kang ewan, wala naman akong pakialam sa mga yon. Humalakhak naman si Goya.
Hoy, KitKat, huwag ka munang magpapaligaw ha. Dinaig mo pa ako, wala nga ako manliligaw. Goya, may tao. May bisita kang gwapo. Bulalas ni Aling Mercy. Agad siyang tumayo habang kunot ang noo. Kinuha niyang tsinelas at dubungaw sa pinto. Labis ang gulat na dumapo sa kanya nang makita si Alonzo. Sir Alonzo? Gulat niyang tanong at agad na lumabas sa bahay. Anong ginagawa mo rito? Nakakagulat ka. Bukas pa ako ng hapon uuwi. Tiningnan naman ito ang maliit nilang bahay na parang hindi pa makapaniwala na bahay nila yon. Siyempre, hindi ito sanay sa lugar nila at sa ganoong buhay. Mas malaki pa nga ang kwarto nito sa mansyon. Tinanong ko ang address mo kay Manang Lolit, sabi ni Alonzo at basta nalang pumasok sa bahay kahit hindi naman siya iniimbitahan. Ang hirap palang hanapin ang bahay nyo. Nagtanong-tanong pa ako sa labas. Hindi ko rin maipasok ang sasakyan ko. Sasakyan? Gulat niyang sabi dahil alam niyang hindi basta-basta ang sasakyan ni Alonzo. Bakit mo iniwan sa labas? Baka pagbalik mo wala na yung gulong. Marami pa namang halangang bituka dito. Bakit ka kasi nandito? Ang weird mong maboring, sir. Napatingin si Goya sa pamilya niya. Hindi makapaniwala ang mga ito sa nakikita. Naiintindihan niya naman, presensya pa lang ni Alonzo, alam na niyang nagsusumigaw na ng kayamanan. Isang tingin pa lang, alam na agad na mayaman ito. Hindi bagay sa bahay nila barong-barong at plywood lang ang division ng kwarto. Tumingin si Alonzo sa kanya. Gusto kong magstay dito. Mag-sleep over din, sabay tayong uuwi kapag tapos ng day off mo. Nalaglag ang panga ni Goya. Joke ba yan? Sir, anong sleepover? Ang laki-laki mo. Hindi ka pwedeng mag-sleepover dito. Wala kami kama. Sa banig lang kami natutulog. At saka, tabi-tabi kami. Tiningnan ni Alonzo ang sahig. Okay lang. E di, tatabi ako sa inyo. Bigla niyang sinapo ang kanyang ulo. Pahinga dapat yun ni Goya pero bigla siyang nagkaroon ng problema. Gayunpaman, hindi niya rin naman kayang itaboy ang binata. Kaya kahit pagkain sa McDo, kasama pa rin nila si Alonzo. Maayos naman kumain doon, pero nahihiya lang talaga siya. Halata namang hindi pang fast food restaurant ang level ni Alonzo. Kapag may mga kinikrave itong pagkain at nagpapadeliver, si Goya ang tumatanggap at nalululan na lang siya sa resibo. Ate, gusto kanyang boss mo? Mahinang bulong ni KitKat sa kanya. Agad naman siyang umiling. Hindi, babaero yan. Tumaas ang mga kilay ni KitKat. Babaero? Talaga? Sino bang matinong lalaking pupunta rito dahil lang hindi mapakali na nag-day off ka? Kung babae lang din, maghahanap na yan ng ka-level niya. Pero sumuong siya dito sa lugar natin para lang masundan ka. Baka next na uwi mo, Ate Goya, boyfriend mo na yan. Kinurot naman ni Goya ang kapatid sa tagiliran. Tumigil ka. Walang ganyan. Ayaw niyang i-entertain ang idea na yon. Wala namang namamagitan sa kanila ni Alonzo. Ayaw niyang umasa at ayaw niyang mag-assume. Mahirap lang siya kaya hindi siya nito magugustuhan. Sir Alonzo, umupo ka na ron. Ako nang mag-order ng pagkain natin. Bulong ni Goya rito. Umiling naman si Alonzo at kumuha na ng pera. Ako nang magbabayad nito. Total, nestorbo ko kayo. Kaya ako nang bahala sa dinner natin ngayon. Wala siyang nagawa nang ito na nga ang nagbayad. Marami pang order, kaya hiyang-hiya siya. Pero nang makita niyang maganang kumakain ang pamilya niya, lalo na si Aling Mercy, na wala ang hiyang yon. Napapangiti na lang siya kapag nakikitang maganang kumain ang kanyang ina. Nang umuwi, busog na busog sila at may mga uwi pang take-out. Kaso, nang matutulog na, bumalik na naman ang hiya ni Goya. Talagang sa sahig na natulog si Alonzo katabi ni Cloud. Gising ka pa? Marahan itong tanong nang makita siyang nakaupo sa harap ng bintana. Napatingin si Goya at bahagyang ngumiti. Hindi ako makatulog kapag sobrang saya, Sir Alonzo. Lumapit si Alonzo at sumandal sa bintana sa tabi niya. Nakakrus ang mga braso at pinagmamasdan siya ng malumanay. Bakit sobrang masaya ka? Napangiti naman si Goya. Masaya ako kasi kahit papaano, may improvement ang buhay namin. Saka hindi na kami madalas magutom. Medyo tumataba na rin si nanay.
Pangarap ko kasi yon na mapakain sila sa ganon, na dumating ang araw na ang pagkain sa ganong klaseng lugar magiging normal routine na lang para sa pamilya namin at hindi lang kung kailan may okasyon o kung kailan titibitin pa ni nanay ang pera niya para lang makatikim kami. Napangiti naman si Alonzo at umupo sa kanyang tabi. Mahal na mahal mo talagang pamilya mo, no? Oo naman, sir. Sila ang kasama ko simula una. Alam mo, dati akala ko ang mga pangarap parang lobo. Sabi niya rito ng dahan-dahan. Kailangan mo lang kumapit ng mahigpit at dadalhin kanila sa mas magandang lugar. Kumiling si Alonzo. At ngayon, mapait siyang tumawa. Ngayon, pakiramdam ko, may mga lobo talagang pumuputok kahit anong higpit ng hawak mo. Huminga ng malalim si Goya. Nung bata pa ako, sinisigurado ni nanay na may pagkain kami sa mesa. Umaga, tanghali at gabi. Araw-araw. Kahit gaano kahirap ang buhay. Kahit na niloko siya ng tatay ko at inabandon na kami. May mga panahong kulang na kulang kami. Pero nagagawa pa rin niyang maglaan ng sapat para sa amin kahit na walang para sa kanya. Kahit na magtitiis siya. 12 na ako nang mapansin ko kung bakit lagi niyang sinasabing busog na ako. Napalunok si Goya at pilit inaalala ang nakaraan. Hindi pala siya kumakain. Ibinibigay niya yung parte niya sa amin, kay Cloud, kay KitKat, sa akin. Nakangiti siya habang kumakain kami na parang hindi mahalaga na gutom siya. Nagbago ang ekspresyon ni Alonzo. Mahal na mahal kayo ng nanay ninyo. Umiiyak siya tuwing gabi. Akala niya hindi namin naririnig. Bulong ni Goya. Isang beses, nakita ko siyang nakikiusap sa tatay ko sa cellphone. Pero may iba na siyang pamilya. Iniwan niya na talaga kami. Sandaling katahimikan, tumingala si Goya sa kisame at pinipigil ang pagluha. Kahit hanggang mga oras na yon, malaki pa rin ang kanyang pagtatampo sa kanyang ama. Kaya nangako ako sa kanya at sa sarili ko na balang araw ako ang babago ng lahat, na hindi na siya kailangan magtiis ng gutom. Natawa siya ng mapait saka umiling. Pero hindi ako matalino para sa mga scholarship. Hindi ako pinalad makakuha ng matinong trabaho. Sinubukan ko, Sir Alonzo. Sinubukan ko talaga. Pero paulit-ulit lang akong tinanggihan ng mundo. Dahan-dahang inabot ni Alonzo ang kanyang kamay. Maingat, parang tinitimbang kung aatras siya. At hindi siya umatras dahil nakaramdam siya ng kapanatagan mula rito. Mainit ang kamay nito sa kanya at biglang nanikip ang kanyang dibdib sa labis na emosyong nararamdaman. Wala pa akong nasabihan yan, bulong ni Goya. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Gusto rin naman kitang kakwentuhan, sagot ni Alonzo. Napatingin siya sa kanilang magkahawak na kamay. Hindi maintindihan ni Goya pero walang bumitaw sa kanilang dalawa. Parang walang may gustong matapos sa pagdama sa balat ng isa't isa. Bakit ka ba nandito? Pag-iiba niya ng usapan. Gusto kong sumama pero hindi ka naman nagpaalam. Gusto kong makita kung saan ka galing. Napakurap siya. Dito? Ang pangit naman dito sa amin. Ako nang ang makikita mong maganda rito. Ngumisi naman ang binata. Ang taas ng confidence mo, no? Alam mo ba yun? Napahalakak na si Goya. Yun na nga lang ang meron ako. Aalisin ko pa ba? Kinabukasan, bumalik na rin naman sila sa mansyon. Medyo na-miss niya ang mga kasambahay doon. Yun nga lang, nagulat siya sa salubong na kwento ng mga ito. Kaloka! Nagwala si Sir Alonzo nang malaman niyang umalis ka ng walang paalam. Sabi ni Mila sa kanya. Kabang-kaba si nanay. Akala namin nagpaalam ka sa kanya. Hiningi ang number at address mo kaya binigay agad ni nanay. Yun naman pala, gusto kang sundan. Hindi agad nakapagsalita si Goya. Kumunot lang ang noo niya habang naghihiwa ng sibuyas. Parang ang hirap paniwalaan na magwawala si Alonzo dahil ilang araw lang siyang nawala sa paningin nito. Pakiramdam ko, gusto ka ni Sir Alonzo. Suminghap si Mila at naningkit ang mga mata. Kasi, iba. Parang may tama na siya sa'yo. Saka magaling na siya. Parang dati, halos hindi namin siya makita rito sa mansyon. Pero ngayon, palagi siyang nandito. Mas gusto niyang maging tambay na lang dito. Kapag lalabas,
Hindi rin pwedeng hindi ka kasama. Malakas ang kutob ko talaga. Gusto kanyang ni Sir Alonzo. Baka magseryoso yan sa'yo. Lumakas ang tibok ng kanyang puso, pero pilit niyang pinapakalma ang sarili. Huwag mo ngang sabihin yan, Mila. Imposible ang sinasabi mo. Dahil sa mga sinabi ni Mila, sinubukan niyang umiwas. Alam ni Goya na imposible yon, kaya iniwasan niya na lamang na magkaroon sila ng mahahaba at malalalim na usapan ni Alonzo. Para naman sa gayon, kung sakaling totoo, hindi na mahulog pa ang damdamin ng binata sa kanya. Kaso, mukhang napapansin ng binata ang pag-iwas ni Goya. Maglilinis siya sa kwarto pero laking gulat niya nang makita si Alonzo roon. Mamaya na lang ako maglilinis, Sir Alonzo. Kumunot ang noon nito. Bakit mamaya pa? Ngayon ka na maglinis. Naglilinis ka naman dito kahit nandito pa ako dati, hindi ba? Bahagya siyang tumawa. Sige po. Nakaupo si Alonzo sa gilid ng kama, nakatungo at ang mga sikoy nakapatong sa tuhod. Basa pa ang buhok mula sa pagligo. Lubos itong walang kamalay-malay kung paanong kinain ng kaba ang dibdib ni Goya. Iniiwasan mo ko, ani Alonzo, mahinahon ng tinig at halatang naiinis na. Yumuko si Goya. Hindi naman sir. Tumayo ito at humakbang palapit. Hindi. Ramdam kong ayaw mo akong pansinin. Hindi ako manhid, Goya. Bakit ka umiiwas? May nagawa ba akong mali? Hindi siya sumagot. Bahagya siyang napapikit sa pagsusumamo sa tinig ng binata. Pakiramdam niya, nahihila siya ng kung anong puwersa papunta rito. May nagawa ba akong mali? Tanong pa ulit nito. Wala naman. Napalunok si Alonzo. Bakit hindi mo ako matingnan? Bakit pakiramdam ko pinagsisisihan mong nakilala mo ako? Napatingin si Goya. Matagal siyang tumitig bago mahinang nagsalita. Kasi hindi ko na maintindihan kung ano tong ginagawa ko. Hindi ko gusto ang mga pinapakita mo, ang naiisip ng ibang tao tungkol sa ating dalawa. Mataman siyang tiningnan ng binata. Ano naman kung ano ang maging tingin nila? Gusto kita, Goya. May problema ba ron? Umawang ang bibig ni Goya sa sinabi nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa pag-amin ng binata. Mahirap paniwalaan dahil ano ba naman ang nakita nito sa isang kasambahay na katulad niya. Namasa ang mga mata ni Goya. Hindi mo dapat sinasabi yan. Bakit hindi? Kasi kasambahay lang ako. Namamaos niyang tugon. At ikaw si Alonzo de Vera. Ang yaman mo, nabuhay ka sa karangyaan. Ang dami mong magagarang kotse. Ako, wala akong ibang alam gawin kundi maglinis lang at maging katulong. Humakbang pa ito papalapit. Hindi mahalaga yun sa akin. Pero mahalaga yun sa lahat ng iba. Napasinghap si Goya. Nababaliw ka na ba? Hindi tayo bagay. Hayaan mo sila. Sagot naman ni Alonzo. Ang mahalaga sa akin ay kung ano ang nararamdaman mo. Huminga ng malalim si Goya. Kung malaman ng pamilya mo, anong gagawin mo kapag tiningnan nila ako na parang alikabok sa paanan nila? Hindi tayo bagay. Alam kong kapag nalaman nila, hindi rin sila papayag. Hindi mo naiintindihan. May mga pagpipilian ka. May kalayaan ka. Ako, ito lang ang meron. Trabaho at pamilya kong umaasa sa bawat kusing na ipinapadala ko. Isang pagkakamali lang dito. Isa lang. Alis ako agad. Hindi ko alam kung anong pamilya ang meron ka pero ayoko nang subukan. Kung magugulang buhay ko, mas nanaisin ko pang manahimik na lang. Pero seryoso ako sa'yo. Punong-puno ng pagsusumamong saan ni Alonzo. Isa bang pagkakamali kung susubukan mo kong mahalin? Napapikit si Goya. Hindi, pero ayoko dahil magulo para sa akin. Lumapit si Alonzo. Kung ganun, mag-iingat ako. Maghihintay ako. Hindi kita pipilitin sa mga bagay na ayaw mo. Basta, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Gusto talaga kita at para na ako mababaliw. Pag-iwas mo pa lang. Alam kong higit pa ito sa nararamdaman ko sa'yo. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Tiningnan niya ito sa mga mata. Wala siyang nakitang kahit na anong biro o pagmamayabang doon. Tanging katotohanang masakit at payapa sa pakiramdam lang ang nakita ni Goya. Nang dumampi ang palad ni Alonzo sa kanyang balat, hindi niya magawang umatras.
Dahil kahit tumutol ang kanyang isipan, hindi niya magawang umatras para tumutol sa puso niyang nagmamahal na rin ng lubusan. Hindi niya namalayan na may tumutulo na palang luha mula sa kanyang mga mata. At ang luhang yon, marahang pinanasa ni Alonzo para sa kanya. Para bang sinasabi nito na magiging ayos lang ang lahat, na wala naman talaga siyang dapat ipag-alala. Ilang sandali pa ay naglapat ang kanilang mga labi. Hindi alam ni Goya kung sino ang unang gumalaw, siya ba o si Alonzo. Basta't nagsalubong ang kanilang mga labi sa gitna ng silid na yon at parang tumigil ang mundo sa kanilang dalawa. Nasa batok ni Goya ang palad ni Alonzo habang ang mga kamay niya'y nakakapit sa dibdib nito na para bang yun na ang tanging ligtas na lugar sa mundo. Tumagal yon hanggang sa siya ay tuluyang malunod at natapos bago pa siya tuluyang masanay. Siya ang naunang umatras habang hinihingal at gulong-gulo. "Huwag mong sabihin sa iba," bulong ni Goya. Hindi ko sasabihin," pangako nito. "Kung kailangan ililihim natin. Pero huwag mong asahan na patatagalin ko to. Dahil totoo ang sinabi ko na seryoso ang tingin ko sa ugnayang meron tayong dalawa ngayon, Goya." Tumango siya. "Natatakot ako. Hindi ko naman alam ang mundong to. Ni hindi sumagi sa isip ko na posibleng magustuhan ako ng katulad mo." "Kung ganon, iingatan natin. Kahit sa atin lang muna." Hinalikan nito ang kanyang mga kamay. "Pero gusto kong malaman mo na kahit natatakot ka, ipaglalaban kita. Na kung pahihintulutan mo, handa akong ipakilala sa kanila at panindigan ka." Umupo si Goya sa silya sa may bintana. Umupo naman si Alonzo sa tabi niya. Tahimik lang sila, pero hinawakan muli ng binata ang kanyang kamay. "Ang mahalaga sa akin ay kung ano ang nararamdaman mo." Mahinang bulong ni Alonzo sa kanya. "Huwag mong isipin ang iisipin ng iba." Napapikit na lang si Goya. Parang wala siyang karapatang hangarin iyon. Pero paano niya ba pipigilan ang pusong nagmamahal ng matindi sa binatang kaya siyang panindigan? Kaso, katulad ng inaasahan ni Goya, alam niya na hindi talaga nararapat ang pag-ibig na yon. Sa sandaling makita ni Goya si Lucinda de Vera, ang ina ni Alonzo, alam niyang may mali. Masyadong tahimik ang paligid, parang ang buong mansyon ay nagpipigil ng hininga. Kagagaling lang ni Goya sa grocery, hawak pa ang mga plastik ng mga pinamili niya. "Goya," tawag ni Lucinda. "Ikaw si Goya?" Kusa siyang tumindig ng tuwid. "Opo, ma'am." Lumingon ito sa kusinera, saka kumumpas. "Iwan niyo muna kami." Parang alon na umatras ang mga tao sa kusina. Nagkatinginan pa sila ni Mila at Manang Lolit na parang kinakabahan sa mangyayari sa kanya. Nanliit si Goya sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Pakiramdam niya, isa siyang pagkakamaling matagal nang hinihintay na madiskubre. Maingat na inilapag ni Lucinda ang mamahaling handbag sa counter na parang naghahanda sa isang operasyon. "Hindi ko na patatagalin pa," malamig na sabi nito. "Alam ko na ang tungkol sa inyo ni Alonzo." Napigil ang paghinga ni Goya. Lumapit si Lucinda at mabagal ang bawat hakbang nito na nagdulot sa kanya ng labis na kaba. Napairap ang nanay ni Alonzo. "Dapat, inasahan ko na. May kahinaan talaga siya sa mga taong mukhang nasa kalye at walang mapuntahan." Hindi gumalaw si Goya. Labis ang pangiinsultong yun sa kanya. Alam niyang mahirap lang siya. "Wala akong pakialam sa mga pantasya mong nabuo sa pakikipaglandian sa anak ko," tuloy ni Lucinda. "Pero linawin natin to. Hindi kita gusto para kay Alonzo. Isang pobreng dalaga na lumaki sa squatter, kumakapit sa unang lalaking nagpakita ng kahit kaunting atensyon." Mas masakit ang bawat salita kaysa sa kanyang inaasahan. Yumuko si Lucinda at mas lumapit pa sa kanya. "Akala mo ba pakakasalan ka ng anak ko? Isasama ka sa mga lunch meeting ng alta sosyedad habang suot mo ang mga cheap mong damit? Halata namang galing ka sa palengke. Pinaimbestigahan kita dahil baka may makita naman akong maganda sa background mo. Pero kahit isa'y wala. Ano? Kaya mo ba nilandi ang anak ko? Para matustusan ang umaasa mong mga kapatid na musmos sa kakarampot mong sahod?" Napakagat si Goya sa labi.
Kumuyom ang kanyang mga kamao. Pagsalitaan ng lahat, huwag lang ang kanyang pamilya na mahal niya. Hindi ako malupit, dagdag ni Lucinda. Pero nagiging malupit ako sa mga taong mapagsamantala. Mapanganib ang nilalaro mong laro, Goya. Huwag mo akong subukan dahil hindi mo pa alam ang kaya kong gawin. Naiintindihan mo ba ako? Ma! Biglang sigaw ng ate ni Alonzo na si Claire. Anong sinasabi mo sa girlfriend ni Alonzo? Tinatakot mo siya? Mama, malaki na si Alonzo. Ngayon lang siya nagseryoso. Sa tingin niyo, mapipigilan niyo talaga siya? Subukan niyo pa, ma. Hindi niyo pa alam kung hanggang saan ang kayang gawin ni Alonzo. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag nang ipagtanggol siya ni Claire. Mabait talaga ang ate ni Alonzo. Gayunpaman, habang pinagmamasdan niya ang mag-ina, napagtanto ni Goya na hindi magkakasundo ang pamilya ni Alonzo. Sila ng pamilya niya, kahit mahirap lang at inabandona ng sariling ama, nakukuha pa ring maging masaya at mapayapa. Gayunpaman, natatakot si Goya na mawala ang kapayapaan na yon dahil sa mga nangyayari sa buhay pag-ibig niya. At hindi katulad ni Alonzo, tila hindi niya kayang manindigan sa isang bagay na magdudulot lang ng gulo sa kanyang buhay at pamilya. Hindi niya na matandaan kung paano siya nakabalik sa kanyang silid, basta ang alam niya lang, nasa panig nila ni Alonzo ang ate nito. Maya-maya'y may kumatok sa pinto. Goya, buksan mo. Hindi niya binuksan yon, naguguluhan ng kanyang isip. Ayaw niya ng gulo hanggat maaari. Hindi niya alam kung anong klaseng desisyon ang tamang gawin. Muling kumatok si Alonzo. Please, love, buksan mo. Gusto kitang makausap. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Kahinaan niya talaga ang pagsusumamo ni Alonzo. Para siyang nauubusan ng lakas at hindi na makatanggi pa. Bahagya niyang binuksan ang pinto. Isang tingin lang sa mukha nito at alam niyang alam na nito ang lahat. Nakausap mo na si Mama, ani Alonzo ng mahinahon. Siya ang kumausap sa akin, sagot ni Goya habang namamaos ang boses. I'm sorry. Tumingin si Goya sa kanyang kamay. Ayoko ng gulo. Mas mabuti siguro kung umalis na lang ako. Ayoko nito. Hindi ko gusto ang gulong to. Ang gusto ko lang, magtrabaho para sa pamilya ko. Pumasok agad si Alonzo sa kwarto niya at hinawakan ng kanyang pisngi. Hindi ka aalis. Please. Alam kong may masasakit na mga salitang sinabi sa'yo si Mama. Pero nangangako ako na ayusin ko. Hindi ko na ulit magugulo ng parents ko. Ako ang bahala. Nanginginig ang tinig niya. Alam mo ba kung ilang beses kong nakita ang nanay kong hindi kumakain para lang may maihain sa amin? Ilang beses niyang tinipid ang sarili niya para lang may makain kami at may maihanda kapag birthday ko o birthday ng mga kapatid ko. Hanggang kaya ko, gusto ko lang silang bigyan ng payapang buhay. Ayokong ibigay sa kanila itong gulong to dahil lang minahal kita. Ayokong iniinsulto ang pamilya ko at ang pinagmulan ko. Hindi ako kailanman mapapanatag, Alonzo. Bakas ang pagsusumamo sa mga mata ni Alonzo. Kaya nating ituloy ito. Poprotektahan kita. Ngayon, pero kapag lumala, kapag pinapili ka na sa pagitan ko at ng dugong pinagmulan mo, ano mangyayari? Pipiliin pa rin kita. Gustong-gusto niya yung paniwalaan, pero nananatili sa isip niya ang malamig na tingin ni Lucinda. Ang mabigat na banta na parang usok na hindi niya maalis. Hindi ko kayang makigulo, sabi ni Goya. Hindi kung pinipilit ko palang buuin ang katahimikan sa buhay ko. Ngayon pa lang kami umaayos sa buhay. Ayokong tanggalin yun sa pamilya ko dahil lamang pinili kong banggain ang pamilya mo. Maaaring mahal niya si Alonzo, pero hindi niya kayang isugal ang pagmamahal na yon sa buhay ng pamilya niya. Ang pinakaunang priority niya sa buhay ang magkaroon ng maayos na buhay ang kanyang ina. Marami na silang tiniis kaya ayaw niya ng maging magulo pa para sa kanyang ina na matanda na. Tawagin na siyang duwag pero wala siyang pakialam. Hindi talaga kaya ni Goya na ipaglaban ang pagmamahal niya katulad ng ginagawa ni Alonzo. Hindi naman kasi siya katulad ng binata. Kapag naubos ang lahat sa kanya, talagang walang matitira.
na kung may ibang plano ang tadhana para sa kanya, wala na rin naman siyang opsyon na pwedeng pagpilian sa kanyang buhay. Mahal kita, ani Alonzo na para bang sapat na yon para manatili siya. Napangiti siya ng mapait. Hindi naman pwedeng umikot lang sa pagmamahal ang mundo natin. Niyakap na lang siya ni Alonzo para bang ayaw nitong umalis si Goya at sumuko na lang. Kaso, hindi niya kayang ibigay ang gusto nito. Hindi niya kayang lumaban na tanging pagmamahal lang ang dala. Manang Lolit, mahinang wika ni Goya at pinipigilang umiyak. Napalingon si Manang Lolit at napatigil nang makita ang bag na dala niya. Goya, aalis ka? Kailangan ko na pong umalis. Bulong niya. At kailangan ko pong ibigay ninyo ito kay Alonzo. Hindi ko po siya kayang harapin. Inabot ni Goya ang simpleng sobre na may nakasulat na Alonzo sa maayos niyang sulat kamay. Anong gusto mong sabihin ko? Siguradong magwawala si Sir Alonzo nito. Napalunok si Goya. Wala, basta ibigay niyo na lang po kapag nakaalis na ako. Wala po siya ngayon at may pinuntahan, kaya hindi niya po ako maaabutan. Kinuha yon ni Manang Lolit ng buong ingat. Sigurado ka na ba? Marahan na lang siyang tumango. Hindi na siya pinigilan ni Manang Lolit at ni Mila. Eksaktong 5:00 ng umagay sumakay siya ng bus. Walang tao sa upuang malapit sa bintana. Doon siya umupo, mahigpit na yakap ang bag at isinandal ang ulo sa malamig na salamin habang umuugong ang makina. Pinanood niya lang ang araw na unti-unting sumisikat. Pero bahagya siyang napatili nang magminor ang driver. Ano yun? Sigaw ng mga pasahero. Nanlaki ang mga mata ni Goya sa likod ng basang salamin. Nakita niyang isang pulang sports car. Mabilis at delikadong sumisingit sa tabi ng bus. Bumubusina ng malakas at umuugong ang makina. Alonzo? Bulong niya at parang tumalon ang kanyang puso. Biglang preno ang driver at malakas na napamura. Ang kotse, mabilis na sumalubong at humarang sa harapan ng bus. Kumiskis ang gulong na nagpahinto sa lahat. Bumukas ang pinto at nandoon si Alonzo. Hingal at parang baliw na hinahanap siya sa loob. Nang makita siya, agad siyang hinila pababa ng binata. Baliw ka ba? Sigaw ni Goya habang hinihila siya pababa. Pwede kang mamatay. Wala akong pakialam. Sigaw nito pabalik. Hindi kita hahayaang umalis. Bigla siya nitong sinakay sa sasakyan. Umalis sa harap ng bus kaya nakatuloy na ang bus paalis. Alonzo! Ano ba? Halos maaksidente ka. Sinuntok niya ng mahina ang braso nito. Paulit-ulit habang nanginginig. Alonzo, hindi mo naiintindihan. Hinila siya nito at madiing hinalikan. Puno ng takot, pag-ibig at desperasyon ang bawat patak ng halik ng binata sa kanya. Pinilit niyang itulak ng 1 beses, 2, pero ang mga kamay niya nang hina rin. Yumakap na lang din siya kay Alonzo na parang hangin itong kailangan niya para mabuhay. Maya-maya naghiwalay ang mga labi nila. Nabasa ko ang sulat mo. Garal-galang boses na sabi ng binata. Sinabi mong huwag kitang sundan. Naiwan kita. Tingin mo ba gagawin ko yon? Hindi ka makakaalis. Alam kong natatakot ka. Pero ako nang bahala. Ako ang lalaban para sa ating dalawa. Magtiwala ka naman sa akin, Goya. Alam kong mahal mo ko. Please naman palakihin mo naman yung pagmamahal mo kaysa sa takot mo. Umiling si Goya. Isa lang naman akong kasambahay. Huwag mong sabihin yan. Mariing sagot ni Alonzo. Ikaw si Goya. Yung babaeng kayang-kaya kong sagot-sagutin. Ikaw ang babaeng muling nagpatawa sa akin. Ikaw lang ang may kaya sa akin. Ikaw lang ang nagpapahina sa akin. Kaya huwag kang umalis. Kasi kahit sa kabila ng lahat ng yon, alam kong ikaw ang magiging lakas ko. Tuluyan ang bumigay si Goya nang mahigpit siyang yakapin ni Alonzo. Pagkatapos ng pagtatalang yon, hindi na niya alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Basta natagpuan niya na lang ang sarili na ikakasal na siya kay Alonzo. Kasama nila ang ate nitong si Claire. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Goya at bahagyang nagulat sa mga nangyayari. Marahang tumango si Alonzo at hinaplos ang kanyang mukha. Ayokong magkaroon ka pa ng dahilan para iwan ako.
Haharap tayo sa pamilya ko ng kasal na tayong dalawa para wala na silang magawa. At sa pamilya mo naman, pasensya na. Pero haharapin ko rin silang lahat. Ako na ang hihingi ng tawad dahil biglaan to. Marahan naman siyang umiling. Mabait si nanay, hindi siya magagalit. Saka nakilala ka na naman nila. Pagkatapos ng kasal nila, nagstay na muna sila sa isang beach resort. Halos isang buwan din sila roon. Nang humarap sila sa pamilya ni Alonzo, galit na galit ang mga ito. Nasapak pa nga ang asawa niya pero wala rin namang nagawa. Matibay ang paninindigan ni Alonzo para sa kanya. Umuwi din sila sa pamilya ni Goya. Gaya ng inaasahan, gulat na gulat ang mga ito. Halos hindi rin talaga makapaniwala. Nag-offer din ang asawa niya na sumama na lang ang mga ito sa bahay nila. Alam kasi ni Alonzo kung gaano niya kagusto na makasama ang mga kapatid at kanyang ina. Nag-aalala na rin siya kay KitKat dahil ito naman ang kursunada ng mga adik sa kanila. May dala akong pagkain sa'yo anak. Kumusta ang pag-aaral mo? Tanong ni Aling Mercy. Napangiti naman siya at tumunghay mula sa kanyang laptop. Medyo naninibago lang po, Nay. Ang mahal po ng tuition fee ko dito na binayad ng asawa ko. Kaya gusto ko pong mag-aral ng mabuti. Mataman siyang tiningnan ni Aling Mercy. Halata ang saya sa mga mata nito. Kahit na parang nahuli ka sa pangarap mo, masaya ako na nakikita mong natutupad mo na. Masaya rin ako na nakapangasawa ka ng maayos. Hindi katulad ng tatay mo na iniwan tayo. Nay, kahit may asawa na po ako at kahit na mayaman si Alonzo, itong pangarap ko, hindi lang po para sa sarili ko kundi para sa inyo. Gusto ko pong abutin ang pangarap ko na paghihirap ko at ialay po sa inyo. Nagpatuloy pa rin po ako kasi katulad po ng pangako ko noon, hindi ko na po hahayaang magtiis tayo na magtitipid sa pagkain. At palagi ka pong magsinungaling na busog ka po, Nay. Kapag nakatapos na po ako at nakapagtrabaho, ipaparanas ko po agad sa inyo lahat ng magagandang bagay sa mundo. Kasi alam ko pong deserve niyo yun, Nay. Niyakap siya ng kanyang ina. Mahirap sila, kulang na kulang sila sa buhay nila, pero labis ng pagmamahal ni Aling Mercy para sa kanila. Hindi sila magiging kung ano sila ngayon kung hindi rin sila napalaki ng maayos ni Aling Mercy. Kaya hangad niyang bigyan pa ng Diyos ng mahabang panahon ang kanyang ina nang sa gayon ay maparanas niya ang lahat ng hindi nito naranasan noon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nasusukat sa magagarbong kilos kundi sa tahimik na sakripisyo, mga hirap na hindi nakikita at sa pagpiling manatili para sa mga mahal natin kahit masakit. Itinuturo nito sa atin ang kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ina na walang hinihingi na anumang kapalit. Ipinapaalala rin ito na may karapatan tayong ipaglaban ang kaligayahan kahit pa sinasabing hindi tayo karapat-dapat. Sinasabi ng kwentong ito na kahit ang pinaka-maralitang puso ay kayang magmahal ng buong yaman. At kapag pinili natin ang tapang kaysa sa takot at pananampalataya kaysa sa pagdududa, maaaring makamtan natin ang buhay na akala natin ay hindi para sa atin kailanman. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.